lahat nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang damo ka ba? Magkasama sa isang pahina, libre na ang umingkap, sumigaw, umiyak, tumawa, at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Kahit pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo, kwento mo at kwento ko, i-kaibigan, magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa ating saya, dahil hindi na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 6. Episode 21. And today is March 12, 2024. And it's a Bible Tuesday night. Good evening po sa inyo. Good evening. Welcome back myself. Yes, welcome back. Kamusta naman kayo? Namiss niyo ba ako? Oo naman, Oo senyor. naman. Wala masyado. Ayun, hindi ko kayo masyado namiss eh. Ay, tanong ka din. Ayan. Miss na miss ka namin noon. Baka kasi may magbato ng tanong. Yes. Kulang yung maging sagot namin. Better na ikaw nandiyan dyan, kumpleto eh. Bigla kasing ninyo. First time ko rin. So, I don't consider it failed naman kasi tingnan natin. Hindi natin masabi. Malay mo. Malay mo, di ba? Ayan. Good evening po, Tata Bert, and sa ating mga good evening viewers. din. Kamusta po kayo? Ay, mabuting-mabuti ako so far. No? So far. Hopefully magtuloy-tuloy ang buti ng kalagayan. Bakit? May sakit ka ba? Wala naman. Buti ng kalagayan. Mabuti at mabuti. Okay. Maganda yung GMA News na FB. Opo. Senator Rapi Tulfo on Tuesday, so ngayon yun, discloses better names appear to have won the lotto 20 times in 1 month. Wow! Sobra-sobra namang swerte yan. Citing a list submitted by the PCSO. Shana L. So, 10 beses lang siya hindi nanalo sa loob ng isang buwan. Lagari naman. Gaano na kayaman yung tao na yan? Ayan. Ako, galing no na nalaman nila yan. Kaya yan. Kung sino ka man po, swerte mo naman. Swerte na. Ayan. Okay. Todas to na ito. PCSO ito. Ay, ako. Dami-dami na nanalo. Yung pala. Sunod-sunod pero iisa. Okay, ano pa? Bababa gasolina? Yun, sabi. So, ano pa? Then, binabalita kanila din itong gabi rin, 4 na treasure hunter sa Bukidnon, namatay. Actually, nag-treasure hunting nga sila. Meron daw silang tinamaan na kung ano man yun, na naglabas ng amoy.
Siguro medyo toxic or something na poisonous yung mist na ano na yun, apat ang patay doon sa ano na yun. So may nakatanim. Posible, oo. May booby trap eh. Baka yung mga treasure hunter na hunting na ito hindi alam yung mga markers. May mga markers siyang pagkaganyan. Ayun, apat ang patay. Kawawa naman sila. April 15, bawal na po mga e-bike sa main streets. Ano ba sila yung mga national roads na sinasabi dyan? EDSA? Halimbawa, EDSA, Sukat, malamang, Ross Boulevard, FB Harrison, Buendia, Top Avenue, gano'n no? Top Avenue, yung mga national roads. Hugo Street. Essex Street. Ayan. Uy, may bisita tayo. Yeah. Huwag nyo panggitin. Hello. Hello, hi. Ganda naman. Maganda. Pogi eh, no? Naging pogi na dahil. Yeah. So ano pa? Well, may good news sa sports natin, no? Dalawa sa ating babaeng boksingera. Ang ika nga ay nag-qualify na para magkaroon ng spot sa Olympic Games itong 2024 nito. Sino yun? Si Nesty Petesio and Ira Villegas. Yan. Hindi ba, no? Anjet Lanera. Yung kasalukuyan lumalaban pa ata ngayon. Saka Maria Lawrence, ano? France. Ganda niya, no? Direct. Congrats. Exciting yan. Dalawa silang babae. Oo, dalawang babae. At least, ika nga hindi na. May pasanan lang yung qualifying matches na yan. Saan po bang Olympics? Paris. It will be in Sa Paris. Parisan, galang pa sa Sukat. Paris. The original Paris. Ayan. Ano pa po ba? Ayan. Bukod sa marami-raming balita na walang katapusan po sa China at sa mga kung ano-ano pa. Tsaka yung film director na si Castro, Jade Castro, na nakulong dahil sa Trump kaso na ipinahal sa kanila na sila raw nagsunog ng isang bus sa Pering Batangas ato, Quezon Province. Ngayon napatunayan na they have nothing to do with that. Parang sinampal sila ng kaso na ano lang. Yung film director na si Jade Castro. Hindi ko rin kilala yun, pero according to the news. Yeah. Isa naman si parang Kibuloy. Ayun. Inuwan na ba ng NBA? 100 points. Hindi naman daw siya ang chairman ng SMNI. Honorary chairman lang. Suddenly, gano'n. Uy, nagsara na yung tahanang masaya noon. Pinakamalungkot na. Pinakamalungkot na. Ba nagsara talaga? Wala sir, yung copyright. Sige. Nakalimutan po ang kabila. Batiin lang po natin ang ating mga viewers. Hello po Miss Linda, Marie Angeles, Lola Julie, Sir Joseph Crisostomo, Kuya Arthur. Ay, Joseph yung mga pre-order na yun sa Thursday, pero kakain kami halo-halo. Oo nga kasi, na-discover na ni Sinod. Tita Helen, ayan. Ay, Helen, thank you sa hopya. Nagloko nga si attorney. Kung mapansinin si attorney, maloko talaga. Ano po talaga? Malaki na raw yung hopya. Oo, bitin nga eh. Bitin na bitin. Thank you po, Tita Helen. Ate Vicky, Miss Aliana Caitlin, Maria Corazon Dalida, Ate Irene, ayan, Ma'am Nita, Ate Tess, Nathan Choi, and Miles Paddock. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Uy, ilang linggo na lang. Holy Week na. Uy, Holy Week na. Activity pala natin. Yes. It is entitled, Easy Life. Easy life. If you want to have an easy life, then attend. If you want to have yung hard life, don't attend. Ilag naman yan eh. Di ba? Tsaka kung bakasyon pa. Maraming araw yung pwede gawin. Hindi, ano ba ako Boracay? Ang Boracay ba alis sa Holy Week? Hindi po. Hanggang Holy Week na lang ba yun? Hindi naman sa'yo. Sa Holy Week ba maraming tao doon? Ay, wala mo. Oo, dikit-dikit, palitan ng mukha.
Sa Holy Week ba, mas pinakamahal na peak season yon? Ay, opo. Ayun. Kayo. Kayo bahala. Mas maganda pa manahimik na lang. Yes. Sabi nila, yun lang daw yung bakasyon. Kasi nga, yun lang yung iniisip nyo. Kaya yun lang yung nagiging bakasyon nyo. So, yun lang yung pagkakataon nyo. If Holy Week, binigay nyo sa Diyos, then bibigyan ka ng Diyos na maraming bakasyon. Bakasyon grande. Tingnan mo ko. Easy life. Easy life. Ayan. Easy life. Sunod na bakasyon Easy life. Hindi lang bakasyon, lahat may mga bagong... Oo, na. Thank you. Bakit? Andun na siya ngayon, andun na. Hi! Thank God, safe ka sa flight mo. Miss na kagad. Kaya sa birthday. Sa birthday ko, pwede naman bumalik. Pwede. Basta may greetings. Oo naman. Tsaka yung activities natin, di naman siya yung basta-basta, di ba? Dagdag kaalaman, spiritual, physical. Tsaka wala na ulit, no? Wala siguro. Wala. Tsaka masaya, may games. Yes, kompleto. So lahat, kompleto status. Kaya, naku, kayo dyan. Ayun, senyor, pag hindi member, pwede rin bang pumunta? As guest. O as guest. May mga color team kami. So, ayan. O, saan? Pumunta ba? Pumunta ka ba? Naku. Wala ka naman pasok na. Ay, wala siya. Basta, wala. Yan. Basta walang ano. Pag wala din, wala. Yan ang okasyon natin. Yan ang okasyon na hindi ko ina-absenan. Napakalakas. Ako nga minsan gusto kong magbakasyon. Sa akin. Kaya lang, ganun din. Pag bakasyonan na Holy Week, karanasan ko na yan. Daming tao. Totoo. Disaster. Imbis na mag-enjoy ka, disaster eh. Traffic. Mahal ng mga bilihin. Hindi mo ma-enjoy yung lugar. Kasi napakaraming tao. Sana kayo dyan, no, maka-join us sa activities natin ito. It will be 28 and 29 of this month. 28, 29, 30. 30. Saturday nga pala yun. Gulo mo eh. I-declare na yung champion. Sino ba naglalaban? Red and yellow yan. Yellow? Hindi ko ando doon kasi. Red, yellow. Red and yellow. Ay, sino maglaban dyan? Pag-huli. Ang white. White team, Holy Week team. Yan, Malakas. ako ng white team. Oo. Pwede mga score, tingnan nga natin. Tingnan natin. Ayan. So, nagtatawag na po kami. Oo, lahat. Hindi kahit sino po yan sa white team. Power cast ang white team. Oo, lahat, ano kami noon, malakas-lakas kami pag-Holy Week. Ayan. Sa mga leaders po paalala nyo na po yung mga ka-team members. Sa mga hindi pala membro, ano po yan eh, meron po kaming volunteers, no? It is divided into 5 colored teams, no? The red, the yellow, the green, the blue, and the white. Yes. Okay, so ilalagay po kayo doon. Tapos na kayo membro, no? All through your life, no? May mga activity that you have to join, yan, doon kayo mapupunta. Then may mga competition po. At the same time, may lecture. Yan. So, at ang Holy Week po, medyo kakaiba po kasi may mga ritual, ceremony, paglilinis po ng mga amulet, yung mga dala-dala ninyo, whatsoever, mga prayer po, the power prayers, Latin, sa yung mga ano. So, the usual, no? Yan. So, meron po niyan, no? Of course, kung ayaw yung maniwala, okay din naman. Yung mga gusto maniwala, maniwala. Ayan. Yun lang naman yun eh. Kaysa punta pa kayo sa Sigihot, punta pa kayo sa Banahaw. Dito na lang. Dito na lang. Lahat kinumpak na natin. No? Di ba? Yan yun. Balance lahat. Yung bet ko pala yung batang mataba. Yung namatay yung lola. Hindi ka mo nababingit. Sino ba ito mataba? Adalia. Ano yung lalaki? Saan mo ilalagay yun? Sa committee daw. Ang dami ng adalya sa atin pero parang naubos na. Wala naman sa wife. Oo nga. Sige, tatabar. Okay. Ito po yung standing ng mga naglalabang team. Tip muna. Ang so para sa 5th place, ang blue team. With
with 797 points. Nasa 4th place naman ang white team with 831 points. Lamang ang white over blue ng 34 points only. Nasa 3rd place ang green team with 879 points. At lamang ang green sa yellow sa white ng 48 points. 2nd place is red team with 882 points. Lamang lang ang red sa green ng 3 points. And leading ay ang yellow team with 937 points. At lamang ang yellow sa red ng 55 points. Ay, Yan. malalaki. Ang dikit, red tsaka green. Green, ako. Yan. White, medyo malaki-laki ang bubalo Oo nga ninyo. po eh. Salitaan yan. Mga ilang activity na yan. Ilang Ilang games games na. na. Basta yung points mo. Points lang. Ayan, kaya natin yan. At syempre yun nga po, welcome po kayo. Mas Welcome ang guest. Yes, Yeah. yes. Mas madami, mas masaya. Mas marami tayong matutunan. Actually, yung easy life, no? Kasi I want to share whatever yung swerte ko. Pero I cannot share naman yung mga swerte ko sa lahat, di ba? Meaning, hindi ko naman pwede ibigay, no? The only thing that I can give is yung pamamaraan, how to have yung easy life, easy access to easy life. So, yun po yun. So, maniwala kayo sa hindi, wala tayong magagawa doon, no? Pero ikukwento ko, gagawan ko ng kwento para gayahin, no? Kung ayaw nyo, problema niyo yun. Kasi easy life is easy sa relasyon, no? Yung walang kaguluhan, saka mahanap ng mga relationship na meron ako, di ba? Saya, di ba? Financially, Diyos ko po, milagro talaga ng mga ano, di ba? So, health, ganun din, no? Though may sakit tayo, pero still surviving at saka effective o productive. So, wear and tear, gano'n pa rin. Siyempre, tumatanda tayo. Pero, hindi tayo para ihiga o igapo, no? Gapi, whatever, no? Ng sakit. So, yan yun. Health, financial, tsaka relationship. Yan tatlong yan yung pinakamalaking bagay. Ng ano. Tapos, yung pinakahuli nga, spiritual connection. Kasi yun yung the only way to have yung easy life, easy access. Kasi without that, wala, struggle ka sa lahat ng bagay. Struggle ka. So, umatin po kayo para dahil isi-share po ni Senyor yung kanyang mga bagay-bagay na makakatulong po sa atin yan. Sabi po ni Sir Matt De Leon, dito lang sa tahanang pinaka-spiritual. Yeah. Kaya naman tayo. Yan, tama ka po dyan. Sir. Huwag yan, baka magsara rin tayo. Mga puro spirito. Ayan, galing po. Thank you po. Ano ba? Yan, maganda to. Kasi coming from so much success tayo. Saan makakita ng ganyang lecture? Oo naman. Ano lang yan, simple lang pero malalim ang epekto at pang mahaba. At may prueba. Yung mga, though cute siya, no? Yung mga apps na ganito, yung pinapabata. Hawig naman nila, pero di ba kayo nalulungkot? Parang ang layo naman ang mukha niyo. Okay lang, cute naman. Nakikita na ako. Kaya lang, siyempre kilala mo sila, parang ang layo. Opo. So, para sa akin kasi the best pa rin yung natural. Tingnan mo si Direk, halimbawa. Yeah. Wash and wear lang yung mukha, yung mulkod lang sa pulpo. Ayan. Ma-sexy kasi si Direk eh. No? Correct. Pero talo mo pa rin siya. Wow. Yung maraming love life. Maraming admirer. Wow, marami Say ba? hi to sa mga admirer mo. Hello po. Sino man po kayo dyan, alam po. Kilala mo sila? Yung iba, ano? Si Early, nakisali na. Oo Si nga. Early, si Aida. Ate early ba to? Ayan, grabe. Parang layo nung kay Early, no? Kay Vicky, okay pa eh. Tsaka yung kay Aida eh. Opo. Kung maiba man daw. Kay Sally, okay din. Opo, ayan. Pero parang, ewan ko sa inyo, baka nalulungkot niyan. Try mo daw. Oo, hindi nga, I love my face. Oo. Yan ang ano.
Kasi unti-unti magkakaproblema ka dyan eh. Yung you will not love your face, you will not love yourself. Kasi magkakaroon ka ng illusion na having that kind of face na hindi mo naman naging face. Di ba? Hindi mo naging face. Never yung naging face. Kasi hindi ka naman ganun kaganda before. Yan, di ba? So, yung kabataan mo, maganda ka, pero hindi ganyan kaganda. AI yan eh. Artificial ano yan eh. So, ewan ko, no? Losing the reality yan eh. Ako, pogi ako nung bata ako eh. Kaya, pahanap na ako. Correct. Pahanap nga ako ng pogi ako. Yan. Papakita natin. Walang artificial intelligence. Talagang. Pure intelligence and sex appeal. Ako, nung kabataan ko. Wag na. Hindi nagpatalo. Ay, papakita rin natin. Pintado. Wala sa akin. Sa wallet mo, wala? Ay, hindi ko dala. May picture na si Tato Rek. Next, pagdala niya. Pag nakita natin. Hindi ko dala. Hindi talaga nagpatalo. Pero senior, paano yung mga, yung talagang totoong nagpapabago ng mukha? Ganun din. Ganun din, no? They're losing the realms of reality, no? Halimbawa, maraming artista, di ba? Nagpaganda ng mukha, tapos nag-asawa sila, pareho sila nagpaganda ng mukha, tapos nagkaanak sila ang pangit. So, kilala mo yan? Sinabihan ng lahat, ang pangit ng anak. So, galit na galit sila. Eh, kasi pangit naman sila before, eh. May talent lang. Kaya naging artista. Okay. Iba yung talent, iba yung good looks, no? Kasi ang pag-artista, may komedyante, di ba? Yung mga komedyante, ang mga kuwela yung mga mukha, di ba? So, ibig sabihin natin, pangit, sabihin na natin, no? Hindi yung typical na Piolo Pascual, no? Sa Milby, di ba? Yan yung mga yan. So, inahayaan lang ng mga komedyante yung mukha nila as it is. Kasi yun yung bentahin nila, tulad na rin ng Requesta, di ba? So, itong mga iba, yung trying hard, talagang binabago nila yung mukha nila. So, hindi naman natin maalis dahil puhunan nila sa pelikula. Ganon din yung mga Viva Max, di ba? Nagpapalaki ng suso, di ba? Para kumita, malalaki yung suso, di ba? So, kasi puhunan nila yon. Okay, so yun yung, but the reality, the sad reality is they're losing, no, the realms of reality. Nawawala sila eh. Ano ba yung realidad, di ba? It is mahirap yun. Kasi, tingnan mo nga, pag nagkaanak ka, nagulat ka, ba't ganun anak mo, ang pangit? Eh, pangit ka dati. Di ba? Kanino magmamana ng kagandahan yung anak nyo? Eh, parang kayong pangit. Nagpa-repair lang kayo. Pusangol yung ilong mo. Halimbawa tayo, pag nagkaanak tayo, maganda. Lalabas ba yung ilong na maganda? Malamang ilong ni Sandra. Di ba? Parang ginano mo ka. So, yun lang yun. Yung bisita natin, yabang ng ilong, nagmumura, oh. Pare, ilan na girlfriend mo ngayon, pare? Okay. So, ayun. So, ano pa? Yun yun eh. Kasi iba senior, sasabi, my body, my choice. So, nasabi na, kung gusto ko choice ko to. Parang, Hindi, may sinabi Biblia dyan eh. Perfect creation tayo ng Diyos eh. Ni tattoo nga, ayaw mo ng patatuan eh. Body piercing natin, hindi rin eh. Kaya yung iba, even pati yung pagpapa-opera, pagsasali ng dugo, yung mga sabadista, di ba? Hindi sila nagpapasali ng dugo, mamatay na lang. Pero, Malaking kasalanan sa kanila yun. hindi sila nagpapasali ng dugo. So sa mga tweet, nasa belief yun eh. Ako, naniniwala ako perfect creation tayo. Kaya yan. ayun o, grabe. Tapat mo. Ang Viva Max. Pang-Viva Max yan. Harap mo, sa camera. Huwag niyo nakahubad, ha? Ayan, guys. Yeah. Ilan taong ka po niyan, senyor? 18 yata. Wow! Pungay-pungay. Pogi na. Kasi tagalan mo naman konti. Tagalan mo pa din. Hindi pa nga nila na ano eh. Yun o. Yun yung screenshot eh. Ayan.
Pogi, di ba? Diba? Close up lang, huwag mo napakita yung katawan kung short ako lang. Hanapin mo na ba yung mukha ni Tata Bert? Oo, andyan din yun. Tata Bert. Hindi nagpatalan. Ako, Birthday na lang ni Tata Bert. hindi niya mamumukaan. Pero may- Tata Bert yun. Hindi. So, ayun. Ikaw ba? Enhancement. Ano ipapa-enhance mo? Wala sino. Hindi mo papatanggal yung mga pata-pata mo? Ano ko naman po yan, diet and exercise. Oh. Diet and Yung height sin yun wala rin naman po. Wala tayo. Wala na yun. Pero okay na din ako. Dahil yun nga, sa mga sinabi ko sila. Oo. Tsaka wala rin tayong pangpagawa. Hindi naman kailangan. Hindi, mayroon nga escaping from the reach of reality. Oo. Mabigat yun mabigat yun. Kasi, paano nga pag nagkaanak, hindi mo katanggap-tanggap yung pangit mong anak? Ako. Pangit ka nga Oo. Di ba? Kapag gano'n yung Siguro, nag-aaliw lang sila, pero... Yan yun. illusion na lang. Yun yung right word, illusion. Medyo... Grabe AI, no? Tsaka lalo na ngayon sila, pag nakita nila, uy, Yung Korean, magkakamukha Ay, sila. oo. No? Kasi, Hindi ko makakilala kung sino isa kasi puro gawa yung mukha yes. Usually yung Thailand, yung mga Thai, yung mga Koreans, talagang nireregalo sa kanila. Halimbawa, birthday mo, sige, paayos natin konti yung ilong mo, paayos natin yung ano. Hanggang pag lumaki, fully developed na yung mukha. Talagang big deal sa kanila. Sa pagtanda naman nila, hindi ganun pa rin or meaning nagsasag na Opo, mukha. magsasag Ganun na lang. mukha. Kaya yung mga matatanda pong nagparento, okay na, nagsisisi na O yung dalawang lola ko, yung tunay kong lola, si Lola Ina, hindi nagpa-repair ng mukha yun, ganda-ganda nun. Yung kapatid niya, napakaraming pera, talagang grabing pa-opera nun na mas bata sa kanya yun. So nung tumanda na sila, kasi matanda na, talagang nagsag yung mukha. Mukhang halimaw. Mukhang halimaw. Nakita mo yung talagang hindi na makangiti. O pwedeng parating nakakita. Hindi na alis. Ano, Joker? Opo. Ayun. Love your, everything about you dahil Ikaw, Tataber, kung may papabago, buhok o ano papabago mo? Ang buhok siguro. Buhok. Papatanim ka ng buhok. Parang ganyan. Hindi, ewan ko ba, pero mas okay na ako sa ganito. ganyan. Naturally. Oo. Ako, I love my face talaga. Yes. Love it. Yan ang bigay ng Diyos kaya. Yung height naman, pwede dayain sa sapatos. Sa sapatos ako mataas, hindi natangkad ko. Kaso pag sinamahan ako ni Direk, ayun. Wala nang Wala yung 5'5 ko sa 5'8 niya Tapos nag-heels pang... Ka na mag-heels din. Nakita mo talaga sa istante yan. At least sa mall nga, hindi kayo hirap maghanapan. Pagkasama ko yung mga pandake ko, talagang wala talaga sa mall Hindi mo makakita, ang hirap Takip ng shelves Si Direk lang kita mo kita yung ulo. So ano pa? Ano pala, kaya wala pala ako nung bigla ako nakakita sa Santo Niño, binibenta, nasa mall, Naawa ako kasi heirloom nga So, ibig sabihin matandang Santo Niño na, hindi bago. Minanamana na, so for sale, Parang nakakita ko, Though, sabi nga ng kasama ko, bilhin na natin, may pera naman tayo Sobrang mahal. Sabi ko, hindi. Hanap tayo ng paraan yung magkakapera tayo. Bigla ko naalala Santo Niño. Simba tayo ng Santo Niño sa Tondo. Pinakamalapit. So, nagtundo. Kaya hindi na ako nag-AGC. Buti na lang, Bible tayo noon. Kaya pala nag-Bible tayo. So, nagpunta ako doon. Sa Tondo. Tapos, pinasyal ako nung kasama ko sa Tondo. Sus Maria! First time ko. First time. Tagal na rin ako din nakakapunta doon. Pumunta ka rin doon? Dati. Saan? Sa simbahan ng Tondo? Ako first time ko. Actually, mas maganda pa yung Santo Niño. Well, hindi naman natin nakuha. There's no miracle. Hindi natin nakuha. Okay lang yun. Hopeful pa naman din pa rin ako na
pag-ate natin. Yes. Ayan, okay. So, yun. So, ano pa? Wala na. Basa na tayo. Sige po. Ayan. Ilan ba viewers natin? Meron tayong 19 Uy, viewers. madami yan. Hello sa ating 19 viewers. Oh, sige. Ito na. Pakikinggan ko kayo, ha? Okay. Ayan po. Ikalawang libro po ng Chronica, chapter 22. Nakita mo na? Hayaan mo na muna. Ayan po, ulit lang po. Ikalawang libro ng Chronica, chapter 22. Si Haring Ahazias ng Juda. Ayan po. So dito po, tinatalakay yung paghahari ni Haring Ahazias ng Juda. Siya po yung pumalit kay Haring Jehoram. Siya po yung bunsong anak. Siya yung natira. Kasi nung nakaraan po, di ba, pinagpapatay ko silang magkakapatid. Siya po yung naiwan. So, sinasama rin nyo na ngayon? Sinasama rin nyo na. Very good. Sige. Opo, tama po ba, Sinner? Ayan po. Dito po, si Haring Ahazias, tulad naman po siya ng kanyang... Ilang taon siya nung naghari siya? 42. Okay. 42 taon. Ayan. Nagsimula po siyang maghari sa Juda. Ayan. At binanggit din po dito yung pangalan ng kanyang nanay na si Atalia. Ayan. Sila. Ayan po. Si Haring Ahazias po ay sinunod niya lahat nung hindi po nalugod si Yahweh sa kanya dahil tulad din po siya ibang hari dati ng Israel na yung hindi po sumusunod. Mas sinunod niya po yung mga iba't ibang payo ng mga angkan ng maraming Diyos-Diyosan. Ayan. So, meron po siyang sa isang hari po na si Haring Ahab ng Israel, sinamahan niya ito, sumunod siyang sumama kay Joram, na anak ni Haring Ahab ng Israel. Lumaban sila dun sa Ramoth Gilead, sa Syria po ito. Ayan. Dahil sa pangyayaring ito, nagkasugad-sugad po si Haring Joram. Ayan. Idagdag ko na lang no, na hindi naging maganda yung paghahari ni Ahazias niyan dahil ang kanyang advisor, yung kanyang mismong nanay si Atalia, hindi magandang reyna ito. Lahat halos ng mga advices nito hindi naging magandang resulta para sa paghahari ni Ahazias. Okay? So, dito napatay din sila, no? At pagkapatay nila, no, ang pumalit nga sa kanila yung reyna, yung nanay, si Atalia, no? So, kaya tuloy-tuloy po ang paglilingkod ng angkan nito bilang hari, no? Though reyna po siya, no? Siya yung caretaker. Lumalabas na siya yung hari, reyna, o reynang hari. Yan. Pwede yun eh. Parang si Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth, Queen King yan eh. Yan. So, kasi bloodline yung importante. Yung asawa niya, hindi yung bloodline ng hari. Ang bloodline si Queen Elizabeth. Okay? Kay Charles, siyempre, bloodline nyo, kaya king yun, tapos yung prince, Harry, yun ang susunod, no? So, nasa bloodline. Puro panganay lang. Maliban na lang patay ni William si Harry. Pwede yun. Okay, chapter 23. Ang paghihimagsik laban kay Reyna Atalia. So, nabanggit nga po nakaraang chapter, masama pong reynang hari si Atalia. Ngayon, di ba pinapatay niya na po yung angkan? Siyempre, ito naman po ay gumanti naman po yung kabilang angkan. So, tinipon po lahat, no? Lalo na po ang pinaka-importante dito, tinipon lahat ng mga Levita sa iba't ibang lungsod. Itinipon po nilang lahat. Ayun. Gusto nila sila yung kumbaga magbantay dun sa templo. Hinati sila sa 3 pangkat, no? Maglilingkod ka sa araw ng pamamahinga, sa pintong saligan, at sa magbantay ng mga pintuan. Ayan. Actually dito sa noong
na siya nagre-reyna, si Atalia, may faction na pinangungunahan ni yung parang si Joyada. Bumuo si Joyada na inamuki niya yung ibang mga pinuno ng daang-daang grupo, libo-libong grupo. At ika nga nag-meeting sila tungkol sa hindi magandang pamamalakad ni Joyada. Nagresulta ito sa pagkamatay ng hari. Then, nung malaman ni Joyada na napatay yung anak niyang hari, pinapatay rin niya yung mga kasambahay ng mamumuno na iyon. Meron na ligtas na isa. Si Joas. Si Joas. At si Joas itinago ng isang kapamilya nila ng matagal-tagal na panahon din doon sa may isang Kasi bata pa. Oo, bata pa. So, ayun nga, no? Si Joas ang susunod na magiging hari sa susunod na chapter dahil siya lang ang naligtas, no? Again, inuulit ko po sa inyo, yung lineage, blood lineage po, ang importante po sa paghahari, no? Kaya nga po, yun rin po ang isang dahilan, kaya po mga hari, maraming anak, kasi pinapatay lahat yan, eh. So, kaya kailangan may mga nakatago. Blood lineage, yan. Okay? Ikaw ba, Tata Bert? Isa lang pa talaga anak mo? Sa pagkakaalam ko, hindi ko alam kung meron. Ngayon ka pa nag-isip. Malay mo, hari ka pala, papatayin lang namin si Silse, wala ka lang ano. Tapos yung apo mo, sino ba to? Si Natalie. Natalie, dalawa lang papatayin, ubus na ang kam mo eh. Di ba gano'n yung istorya? Sa akin, mahirapan kayo, hindi mo maubos yun. Maubos oras yung kakahanap. Biro mong pamilya kung tatatlo. Na 3 piraso lang, magkakalayo ba? Pero siguro boring din eh, no? Actually, ito naman yung makwento ko, malalayo lang tayo kay Tata Bert, no? He chose, no, to serve his purpose dito sa mundo, no? Kasi yung pamilya, nagawa niya na yung dapat gawain, eh. Napalaki niya na, napaayos siya na. At tuwan-tuwa naman ako sa kalagayan nila. Kasi nga, yun yung kapalit eh. The blessing that God gave sa inyong pamilya, no? Hindi mo lang alam, no? Pero hindi naman kasi lahat nakakuha ng magandang buhay. Yan palagi ang sasabihin natin. Napakaraming hirap na hirap. Alam niyo ba yun? Yan yung hard life na sinasabi ko. Di ba? Maging sa Pilipinas o sa abroad, marami po namamalimos. Yan. Maraming namamalimos. Okay? Sige. So, chapter ano na tayo? Kasi, patayan yan eh. Patayan para makuha, no? Mula kay Reyna Atalia, ang kapangyarihan, no? Gantihan yan. So, pero may mga ginawang reforma si Joaida, no? Yung parang Joaida. Lalaki po si Joaida, no? Dapat Joaido eh. Diba? So, dahil Joaida, mukhang babae, pero lalaki po siya. Pari po siya. Levita po siya. Okay. So ginawa ng hari, 7 taong gulang si Joas na maging hari. At apat na po, 40 years siyang naghari sa Jerusalem. Ayan, sige. Ayun po. Chapter 24 po yan. Nung maghari nga si Joas sa batang sa edad niyang bata na iyon, no, naging maganda naman ang pamamalakad niya dahil sa nakaalalay sa kanya si Joaida. At marami siyang binago, nagpatayo ng mga dagdag na structure sa kanyang kaharian. Ayan, at pinatawag niya muli ang mga Levita. Kasi ito nga po, nagkaroon po ng issue kasi yung nawalan po sila nung pang gagawa dun sa templo ng mga kabayaran. Kaya hinikayat niya po yung sambayan na magbigay ng buwis. Ayan, sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Ayan. Parang pabata ng pabata ang mga nakikita natin sa Facebook. Ayan. So, yun, pinag-utos po kasi yun. Ngayon, pinapahalagan niya po talaga yung templo ng Diyos. Yun, natuwa naman po yung mga tao, yung mga pinuno, kasi tulong-tulong naman po lahat talaga doon para sa templo at
marami, nag-upa po sila, mga trabahador, hanggang basta yun po, maayos po yung templo. Nung tumanda na po si Joaida, binago niya po yung patakaran. So, pinuno ng Juda ay nagmamahalan sa hari at sila na yung pinapakinggan ng hari. No, yung mga ano niya na yung pinuno. Imbis na ganun nga, sumamba sila sa mga, ito na naman Ito po, na naman. bumalik na naman po sa Diyos. So, may makikita po kayong pattern. Samba po, hindi ulit, samba. Kaya, Tayo na naman ang mga rebulto ng Diyos-Diyosan, ayun na naman. yan. Dahil nga po, hindi sila nakinig, lumukob yung Espiritu ng Diyos kay Zacarias, na anak po ni Jehovah. At sinabi niya na pati yung nilalabag yung mga utos ni Yahweh kasi para sa pamahakan yung ginagawa yun. Dahil tinakwil niyo siya, tinakwil din po sila ni Yahweh. Po. So, natapos na po yung taong yun, ay yun nga po, sinalakay po sila ng Syria. Pinatay na po yung mga pinuno ng bayan. So, ayun po, nagkapatayan at gera na naman po. Bito, sa laban ng iyan, mas maliit yung grupo ng Syria niya, pero tinalo sila. Dahil nawala na nga sila sa, hindi sila tinutulungan ni Yahweh dahil sa ginawa nilang naging hindi magandang pagbabago sa paghahari ni Joas na yun. Dito makita tatabert yung difference. No? Yung dati nung panahon ni Jehoshaphat, nung sa Syria, at sa maraming lungsod na sinalakay nila, sobrang dami nun. Diba? Pero dahil kinalulugod siya ni Yahweh. Amen. Sorry. Saan? Ay, sorry. Sunod pa yan. Sorry po. Sunod pa yan. Sorry sa inyo. Na ano pala. Puso mo. Ayun, na-realize. Alam mo, hindi ko Pause alam. po. Pause po dun. Ayun po. So, ayun po, iniwan na po ng hukbong sila si Joas na yun may malubhang suga. Yun po ang ikinamatay po niya. Ayan. Ayun po. Chapter 25, si Haring Amazias ng Juda. Ayan. So, 25 years old po si Haring Amazias nung siya'y maging hari po ng Jerusalem. Ayan. Naging kalugod-lugod naman po siya kay Yahweh sa kanyang ginawa. Pero hindi po ito buo yung kalugod-lugod. Dahil naging matatag man siya sa paghahari niya, pero nagpapatay pa rin po siya ng mga tauhan. Yung mga pumatay sa tatay niya, pinapatay rin niya, hinanting niya eh. Pero hindi niya pinapatay yung mga walang kinalaman. Walang kinalaman. Dahil nga yun ang utos ng Diyos. Hindi dapat parusahan ang kamatayan ng mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak. Hindi ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang dapat patayin. At nagdigmaan na po laban sa Edom. Ayan. So, ayun po ulit, inipon niya yung mga libo-libo niya daan-daang mga kawal, nakipagdigmaan na, at may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya na huwag niya daw isama ang hukbo ng Israel sa pagsalakay. Kasi pinatnubayan yung mga, actually mga Ephraimita po. Ephraimita. Ayun. Dahil ang Diyos, siya lang naman nakakapag-desisyon po sino ang magtatagumpay sa digmaan o ang matatalo. Ang kagandahan naman sinunod ni Amasias yung payong iyon. Isang Yes. Ayan. Yun, medyo nag-worry lang siya konti dito po kasi tinanong niya ang propeta ng Diyos, paano naman yung mga pila? Ibayad na yung pila, ibayad na eh. Ang ganda na sagot ng propeta. Sumagot ang propeta ng Diyos, higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh. Napakaganda. Kumbaga sana huwag maghinayang doon sa nagastos nila, sa ibinayad sa mga sundalo na iyon. Okay, ito yung sinasabi mo. So madami, pero pina-atras ng propeta dahil utos ng Diyos. Bayad na. So nanghihinaing sa binayad. Kaya mo lang yun, mas marami itong kapang higit pa dyan, mababalik sa iyo. So ganoon naman palagi. So, dito, sumugod sila na mas kokonti sila. Kasi binawasan Laki ng binawas yung isang grupo. So, ayun. Nanalo naman sila. In spite ng dahil kasama nila si Yahweh. Kabaliktaran doon sa isa na sumugod na ang dami-dami nila, talo sila.
kapangyarihan niya. Ayun. Hanggang nalupin na po ni Edomita. At kinuha naman ni Haring Amazias yung mga Diyos-Diyosan. Dinala niya sa Jerusalem. Ayan. Pero yung kinalala niyang Diyos ni Haring Amazias, Karoon naman ng pagbabago sa pamumuno ni Amasias nito. Yes. Ayan. Tinanong po siya actually kinagalit na po ito ni Yahweh at tinanong, bakit ka sumasamba sa mga Diyos ng ibang bansa na hindi nakapagpaligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan. Ayan. Ang sagot pa nga sa kanya nung kailan ka ba naging tagapayo ko? Kinuha ang propeta. Ayun po. So, diligma naman po ang Israel. So, si Haring Amazias, ngayon na po, hinamon niya. Ayan, nagpadala siya ng mensahe kay Joas. Hinamon niya ng labanan. Ayan po. At dito, hindi naman pinansin ni Amazias, no, yung sinabi ni Joas. Nagkaroon pa sila ng palitan. Ayan. So, naglaban na po sila. Ayan. Inasak ni Joas yung lungsod ng pintuan ng Ephraim. Ayan, pati ng sulok. Sinamsam niya lahat ng ginto. So, yun po. Sinamsam niya din lahat ng kayamanan. Ayan. At after noon, 15 years pang nabuhay si Amazias. Walang namatay si Haring Joas. Ayan po. Sumuway siya kay Yahweh. Nagkaroon ng sabuatan ng Jerusalem laban sa kanya. At dito, tumakas siya patungong Lakis. Pero, sinundan pa rin po siya. At doon na po siya pinatay. Ayan. Ayan na po. So, Last chapter for tonight. Chapter 26, si Hari Uzias ng Juda. Ayan. Si Hari Uzias po ng Juda ay 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amazias. Ayan, 16, no? Sa panahon ng kanyang paghahari, nagbawi na niya naman lahat ng lungsod. Tapi maganda naman yung paghahari niya yun dahil naaalalayan naman siya rito ni Zacarias. Nakapayuan siya ng maayos. Isang magandang lingkod kasi ni Yahweh si Zacarias na yun. Yes. Ayan. Sinalakay po ni Hari Uzias mga Filisteo at 3 pa pong mga lungsod. Same din po, so nagtayo po siya ng mga nasakupan niya, mga pader, yun, patuloy naman yung ginagawa din ng mga dating hari, yung pagbabayad po ng buwis. So yung mga hukbo din po siya, malalaking hukbo at maraming pinuno. Ayan. At dito, ganun din po, nag-assign po siya ng mga sandata, at mga tore at mga panlukal ng Jerusalem. So marami-rami din po siyang na-develop. Ayan. Dahil sa tulong ng Diyos, kaya marami po siyang naging palalo na rin si Uzias. Naging mayabang na rin siya. Nilapastangan na niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang magandog. Yung bang ginawa niyang yun hindi dapat Para nagmarunong siya dito. Naghandog siya. Pasok siya sa loob ng templo dahil yung gawain yun hindi dapat sa isang hari. Dapat sa isang Levita yun. Yun ang naging ng kautusan. Yun ang nilabag niya. Kaya nagkaroon ng kaparusahan sa naging action, sa naging pagkilos niyang ganun. Nakalulungkot, nagalit pa po siya sa mga pare. Dahil iniisip niya siguro, hari ako malakas ang kapaglihan. Yun nga lang, nagkasakit po siya sa balat. So, more of ketong po ang comparison nito. Ayan. At yun na rin ang kinamatay niya, yung karamdaman niya ngayon. Pero hindi po siya nilibing sa libingan mismo ng mga hari sa tabi lang po nun. Dahil nga po. Nakakahawa nga yung niya na yun. Opo. Ayun. So, tapos na. Opo. Okay. So, anong aral natin dyan? Pagpalit-palit ng mga hari. Yan. Anong nakuha natin aral? Sa inyo po, sa akin naman po, kung anong ginawang tama nung nakaraang hari na naging maganda naman yung sambayan, yung lungsod naging mayaman o prosperous,
kunin natin yung magagandang yun. Saka huwag natin sayangin yung inalis na nila yung mga Diyos-Diyosan. Yung take the good things, bring it with you. Parang gano'n. At ipagpatuloy yung mga mabubuting bagay. Yun nga, kung ikaw man ay gumastos ng malaki sa isang bagay, pero kung ito naman ay para sa Diyos, huwag kang maghinayang. Dahil ika nga papalitan ng Diyos yan sa ibang pamamaraan ng higit pa doon sa naging gastos mo. Yan isa. Palitang background. Kasi si Eric Carmen po, no, namatay na ngayon. Yung kumanta niyang Love is All That Matters. Today po namatay. 73 siya. Yan yung kanta niya. Yan gagamitin natin background. Para, kasi gusto ko yung kantang yan. So namatay na po yan. At 73. Sa pagtulog, sarap naman ang pagkamatay niya. So, ako naman po, no, sa dami po ng hari, no, alam niyo po, may mga point po ako yung point. Pag tayo successful, nakakalimot tayo, nakakalasing ng tagumpay. Hari ka man o simpleng tao ka, pag marami kang pera, nakakalimutan mo ang Diyos. Sabi ko nga po sa mahal na araw, for sure, may maraming pera. Nasa Amangkulo, nasa El Nido, nasa Boracay, nasa Singapore, nasa kung saan. Ako po dito, kasama po mga nagsasaliksik, magbibigay ng kaalaman. Sana kasiya tayo ng Diyos ng talino. Sana mapakain din natin sila, marami sila. Mapakain natin sila. Yan. Sana mapatulog natin sila ng maayos. So, ayun po. So, yun po yun. Kaya marami pong hari na nagsimula ng maayos, meron naman hindi nagsimula ng maayos. Kaya tinalikuran ng Diyos, natalo, nakugkob sa mga digmaan. Yun po yung isang isang palatandaan po na hindi porket tagumpay po tayo, sure na sure, no? Na mananatili ito sa habang panahon. Kasi, kadalasan po ang pagbagsak doon sa pinakamatayog ka na estado, bago ka po babagsak. Pagbagsak mo po, lagapak, na napakasakit. Yun po yun. So, yun po yung ginagawa, no, ng langit. Kaya nga po, sabi nga po, bakit ganun ang hindi matapos-tapos ang kanilang kasamaan? Kasi inaantay pa pong marating nila yung peak bago sila ilugmok, no? Hindi po yan, kasi mahulog ka mula sa upuan. Nahulog ka lang sa upuan, hindi ka mapipilayan. Mahulog ka sa second floor, nahulog ka lang sa second floor. Mahulog ka sa 10th floor, nahulog ka sa 10th floor. Gula-gulanit ka na. Okay? So, ganun po yun. Hindi po natin nakikita, talinghaga po yan, pero ako po nakikita ko po yan. While it hurts more, doon po yung paparamdam. No? So, yun po, ganun po mga nangyari sa mga hari at nangyayari din po sa mga pangkaraniwan na tao. No? So, yun po yung ating isang aral. Ang pangalawang aral po, kabaliktaran po ang Diyos. Nakita po natin sa mga digmaang nabanggit, sa 5 chapter, maraming kawal, tinalikuran sila ng Diyos, talo. Maraming kawal, depensa, nakubkub sila. Pero para ipakita po ang kapangyarihan ng Diyos, pauwiin ang halos kalahati ng yung kawal, hayaan mong bayad na yan, hayaan mo na. Bayad na yan. At nanalo sila. Dahil naniwala yung hari. Yan po yung palagi ko po sinasabi, yung paniniwala. Marami po, no, miski pasyente, miski yung pinapayuhan ko, walang nangyayari sa paggagamot, walang nangyayari sa payo, kasi hindi naniniwala. Ako po kasi naniniwala po ako, kung ano po, ako kasi naniniwala po, kinakausap ako ng Diyos, sinasabihan ako. So, sa mga bawat
bagay pong pinaniniwalaan ko, nakakamtan ko naman. Easy life nga, as in easy life. Ako po, pag nakikita ko, nalulungkot ako na people tend to have yung talagang miserableng buhay. To the point na miserable. Marami rin akong problema. No? Easy life lang ako tignan, pero marami akong problema. Na yung easy life na yun, nagbigay ng kaligayahan, pero yung problema ko remains. No? Pero, imagine mo, marami ka ng problema, wala pa nagpapasaya sa'yo. Ang bigat na ng buhay mo. Okay. So, sa mga tuwid, sa buhay po ng tao, no? Hari ka man o hindi ka hari, no? Dapat po nating unawain na may Diyos. There is a force behind, above, in front, on the side natin. Mahirap po kasi, minsan, marami tayong pinaniniwalaan ng mga sabi-sabi. Minsan, yung magulang nga natin, yun na mismo yung nagdadala sa atin sa kapahamakan sa maling mga payo, sa maling mga emosyon, lalo na kung ma-pride, yan. Dinadala ka sa mali, dinadala ka sa ano. So, it's about time to stand, no? Lalo na kung alam mo mas matalino ka. Yan. Ako, alam ko na mas matalino ako sa papa ko, hindi pala eh. Yan. Pero hindi naman niya ako pinahamak. So, sa mga tweet, kung alam mo yung mga mentor mo, dinadala ka sa mali, o walang nangyayari sa buhay mo, but it's about time to search for another. Yan. And religion. No? Ang religion natin ay isang napakaganda. Anumang religion yun. Ako kasi may paniniwala ko, ang religion ay hindi ka naman ililigaw. Yung mga pastor, yung mga pare, yun naman liligaw. Pero ang religion po, kung sasaliksikin natin, pag-ibig lang naman po talaga po ang tinuturo po niyan. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig na may sakripisyo, pag-ibig na walang hangganan. At ang pag-ibig na naniniwala sa pag-ibig. Yan. So, mahirap po paniwalaan, pero sa akin po, no, di ko po alam kung paano ko po ikukwento live, no? Pero, easy life. Yung hari na naniwala na gano'n, have easy life, conquering ibang kaharian. Yung mga haring naniwala sa sarili nilang galing, pinapatay pa yung mga propetang nagbibigay ng babala, they suffered. Kayo po, anong klaseng buhay gusto nyo? Full of suffering? Dahil masyado kayong bilib sa sarili nyo? O easy life? Yes, problem will remain. Problem remains. Pero ang ibig sabihin have yung easy life. Kasi pag pinapwersa mo, ikaw lang talaga. Mag-isa ka. But if you pray, halimbawa nagsasaka ka, mahirap magsaka. Kung magsasaka ka mag-isa, ramdam mo yung init, ramdam mo yung bigat. Pero if you pray, gagaan yan. Magiging laro lang yung pagsasaka mo. At maniwala kayo sa hindi, ako naniniwala ako, the crops will grow bigger, taller, mas marami. Tapos, may bibili ng mas mahal o magandang presyo. Yun. Kasi, pag tinira mo yun, pwedeng bagyuhin yun eh. Pwede masalanta ng kahit anong disaster. Ganun po nangyayari. Kaya nga po marami pong pa-pray over sa akin yung mga hadlang. When people ask for a pray over, I expect them to believe. Just the same po sa mga haring ito. They believe. Nagbayad na nga sila eh. Okay lang yan. Masigit pa dyan. So naniwala. So you have to believe. Yung mga haring hindi naniniwala, pinapatay pa yung propeta na nagbibigay ng babala. They don't believe. So ano nangyari? That is the kind of life that we're going to have simula noon hanggang ngayon. May mga babala, may mga sinasabi. Always believe on something. Do not believe on yourself. Kasi believing in oneself, may problema. May problema.
hindi nyo makikuha ang easy life, kundi the life that full of struggle, the life that full of misery, and the life that you do not want. Ako po si Anthony Vivero, muli para sa AGT. Salamat po at nakabalik tayo. Salamat din po sa bakasyon na kahit pa paano nakasama natin. Salamat. So, that's a word. Well, bukas nga po pala may gamutan, being a Wednesday, no? 8 o'clock para doon sa mga maagang pumunta. Meron pong nobena na pinangungunahan ni Tita Hermie. And, before the healing, yung napakagandang mga lectures ni Senyor na marami na po talagang nag-aabang. 79 lecture. Meron. Wala ka. Angelia Nero po. Anthony Vivero, God bless po, and good evening. Good evening.